Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Man to Man. Ito ay napalabas noong 2021 at patungkol ito sa isang ghost agent na may pambihirang galing dahilan para magawa niya ang lahat ng misyon na mauutos sa kanya ng walang palya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang sniper na ito na naghihintay sa bubong ng kalapit na gusali habang may misyon na iligtas ang isang school bus sa gitna ng banta ng terorista. Ang terorista, na may suot na bomb jacket, ay dinakip ang isang batang babae, ngunit ang sniper ay inutusan pa rin ng kanyang commanding officer na huwag pa bumaril. Nang makitang hindi bumubuti ang sitwasyon, binaliwala ng sniper, na kilala bilang Kim Salwo, ang mga utos at pamwesto siya malapit sa bus. Habang nagbabanta ang terorista na pasabugin ng bomba, itinutok ni Salwo ang kanyang baril sa kanya, sa wakas ay hinayla ang gatilyo at binaril ang terorista sa noo. Dahil sa kanyang pagsuway, siya ay inaresto sa ilalim ng batas militar. Gayunpaman, hindi siya nababahala dahil ang makitang masaya ang mga hostage ang mahalaga sa kanya. Sa silid ng interogasyon, ginulat niya ang kanyang mga nakatataas sa pamamagitan ng panlilinlang sa isang lie detector. Kapag tinanong tungkol sa kanyang edad, sinasabi niya na siya ay 400 taong gulang. Labis na ikinagulat ito nang nagtatanong, dahil sinasabi ng lie detector na totoo ang sinasabi ni Salwo. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Salwo na kontrolin ang mga reaksyon ng kanyang katawan. Humanga sa kanyang mapanghimagsik na saloobin at mga kasanayan sa pamamahala ng stress, ang kanyang mga superior, si Dong Hyun at ang deputy director na si Jang Tae-ho ay nagpasya na i-recruit siya bilang isang ghost agent, at ito ay isang agent ng Black Ops na merong isang peking pagkakakilanlan at walang sino man ang makakakilala sa kanya. Di nagtagal, nagsimulang mag-operate ang Salwo sa buong mundo, sa pag-aakala ng iba't ibang pagkakakilanlan at pagkumpleto ng maraming misyon. Minsan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa Budapest, nagpanggap bilang isang propesor, ang kanyang target ay ang isa sa kanyang mga mag-aaral, si Anna, na tinutugunan niya ng kanyang tunay na apelyido sa isang lecture. Dahil walang sino man ang dapat makaalam ng kanyang tunay na pangalan, ang pagkilos ni Salwo ay pumukaw sa kanyang interes. Nag-spark ito ng love story na sinadyang sinimulan ni Salwo para mapalapit kay Anna. Sa paglipas ng panahon, umiibig sila ng husto at naging engaged. Gayunpaman, ang tunay na interes ni Salwo ay nasa ama ni Anna, isang mafia boss, na minsan ay nasa lihim na pulisya noong panahon ng diktadura ng Hungary. Sa isang pagkikita nila ay ininsulto siya nito sa salitang Hungarian at naisip nito na hindi siya maiintindihan. Sa kanyang sorpresa, mahusay sa wikang yon si Salwo, na nagpahayag ng higit pa tungkol sa kanyang sarili kaysa sa napagtanto ng boss. Kumpiyansa na sinabi ni Salwo na wala siyang babanggitin na kahit ano kay Anna dahil ayaw niyang masaktan ang taong mahal niya. Pagkasabi nito, inilagay niya ang sarili sa isang masikip na lugar. Hindi nagtagal, hinarap ng mga alipors ng amo ng mafia si Salwo sa isang eskinita. At mukhang hindi nila gusto ang intensyon niya. Ginamitan nila siya ng taser, at ang susunod na nalaman ng ating bida, nasa isang basement siya at nakagapos ang mga kamay. May nagbigay sa kanya ng uniforme ng bilangguan, na nagpapahiwatig na si Salwo ay ipapadala sa bilangguan. Marahil ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon. Upang mapakinabangan ng impluensya ng mafia boss para makakuha ng akses sa bilangguan, ang mafia boss ay kailangang sumunod dahil si Salwo ay nagtataglay ng mga lihim mula sa kanyang nakaraang trabaho. Sa kulungan, nabunyag ang tunay na motibo ni Salwo. Nandito siya para tulungan ng dati niyang kakilala, si Petrov, na kilala siya bilang Kay, sa pagtakas sa bilangguan. Gumawa si Salwo ng isang pansamantalang maliit na sukat na pampasabog na aparato at ini-install ito sa fuse box ng bilangguan. Pagkatapos, sinimulan niyang likhain ang susi ng pintuan ng kanyang selda gamit ang isang molde na ibinigay ng Petrov. Sa araw ng nakaplanong pagtakas, kapag binuksan ng gwardya ang pagdaan ng pagkain sa pintuan, matalinong nagpasok si Salwo ng basang tissue paper sa lock area, na pinipigilan ang paglock ng pinto. Nang maglaon ng gabing iyon, hindi sinasadyang nag-trigger ng wire ang isang gwardya, dahilan para mag-apoy ang pampasabog na device sa fuse box. Dahil dito, ang supply ng kuryente sa bilangguan ay nawala, na humahantong sa isang blackout. Sinamantala ang kadiliman, binuksan ni Salwo ang pintuan ng pagkain, at binuksan ang pinto ng kanyang selda gamit ang susi na ginawa niya kanina. Pagkatapos ay hinagis niya ang isang kawit sa pintuan ni Petrov, at ginamit ang nakakabit na wire upang dalhin ang susi sa kanya. Sa tulong ni Salwo, sa wakas ay napalaya ni Petrov ang kanyang sarili mula sa selda. Sa muling pagbukas ng mga ilaw, ang mga bilanggo ay may limitadong oras upang makatakas. Habang hinahabol ng mga gwardya, tumungo ang dalawa sa minahan sa ilalim ng lupa kung saan nagtatrabaho ang mga bilanggo sa araw.
Sumakay sila sa isang minecart at tumakas, kasama ang mga gwardya na pinagbabaril sila. Kapag mas maraming gwardya ang sumugod sa bilangguan, sinamantala ng mga bilanggo ang pagkakataon na natagpuan ng lugar na ligtas. Nakatakas sila sa pintuan ng minahan at nakarating sa malapit na balon na sinisiguro ang kanilang paglikas. Si Petrov ay ipinadala pabalik sa Russia. Sa pagtatapos ng misyon, alam na ang galit ng isang babaeng ipinagkanulo ng kanyang pag-ibig ay mas nakamamatay kaysa sa isang bombang, si Salvo ay pumili ng isang hindi kinaugalian na paraan upang wakasan ang kanilang relasyon. Hiniling niya kay Anna na makipagkita sa kanya sa labas sa kanyang sasakyan. Habang papalapit siya, sinunog ni Salvo ang kotse na nagpanggap ng kanyang sariling kamatayan. Nang matapos ang misyon, itinapon niya ang kanyang singsing sa ilog at tumakas sa eksena. Makalipas ang ilang araw ay nagbabakasyon si Salvo sa isang hotel nang may babaeng umupo sa tabi niya, nakatalikod ito sa kanya. Napansin niya ang isang numero na nakasulat sa kanyang likod, ngunit sa una ay hindi ito pinansin. Gayunpaman, nang makita niya ang parehong numero sa kanyang coaster, napagtanto niyang may hindi umaakma. Sa kwarto niya sa hotel, lumalabas ang numero sa bintana. Ngunit sa halip na mag-alala, si Salvo ay mas naiirita kaysa anupaman. Maya-maya, may kumatok sa pinto, at napag-alaman na ang senior ni Salvo, si Dong Hyun, ay nagpapanggap bilang isang room service attendant na hindi maganda ang pananamit. Inaasahan na ito ni Salvo dahil ang numerong palagi niyang nakikita ay kaarawan ni Dong Hyun. Nang makita ang mga numero, alam niyang darating si Dong Hyun. At naiinis siya dahil ang pagdating niya ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang bakasyon. Nawala na pala ng kontak ang National Intelligence Service sa isa nilang ghost agent na si Agent Yoon. Siya ay undercover sa Songsan, isang pangunahing South Korean Industrial Corporation, na walang komunikasyon mula sa kanya ng ilang sandali. Nangangamba ang NIS na maaaring nakompromiso ang cover ni Agent Yoon. Sa pag-aalala na maaaring may traidor sa kanilang hanay na naglalabas ng impormasyon, nagpa siya ang NIS na humingi ng tulong kay Salvo. Sinabi ni Dong Hyun kay Salvo ang tungkol sa nawawalang ahente ng ghost agent na ipinaliwanag na nagpadala ng text ang ahente bago mawala. Ang huling mensahe ay nagbanggit ng isang partikular na lalagyan ng kargamento na umalis mula sa Incheon noong ika-4 ng Oktubre na may dalang 3 partikular na mga wood carving. Kasalukuyang sinusubaybayan ng NIS ang lalagyan. Ngunit pansamantala, dapat bumalik si Salvo sa South Korea. Sa kanyang pagbabalik, natuklasan niya ang kinaroroonan ng unang wood carving na natunto ng NIS sa Russia sa lihim na safe ng isang nagbebenta ng armas na nagngangalang Chairman Victor. Dahil sa kakilakilabot ng mga hakbang sa seguridad, nagbabala si Dong Hyun na hindi magiging madali para kay Salvo na hanapin ang tirahan ni Victor, lalo pa ang paglusot dito. Ang tanging opsyon nila para maabot si Victor ay sa tulong ng action star na si Wan Kwang. Dahil nalaman nila na isang devoted na fan si Victor ng artistang si Wan Kwang. At naimbitahan nito si Wan Kwang sa kanyang sikretong birthday party. Para samahan si Wan Kwang sa Russia, nagawa ni Salvo na makakuha ng posisyon bilang pinuno ng seguridad ng aktor. Gayunpaman, hindi siya gusto ni Wan Kwang o ng kanyang manager na si Cho Do-ha. Maaaring mayugnay ito sa paraan ng pakikitungo ni Salvo kay Wan Kwang. Bilang isang diehard fan ng aktor, hindi kayang tiisin ni Do-ha ang sinumang maging malupit sa kanya. Isang araw, sa isang shooting ng pelikula, napansin ni Salvo ang isang kainahinalang mekaniko na sinusuri ang kotse ni Wan Kwang na gagamitin niya para sa drift stunt. Ang mga hinala ni Salvo ay nakumpirma nang ipaalam ni Wan Kwang sa kanyang koponan sa pamamagitan ng radyo na ang kanyang preno ay nasira at ang manibela ay nakalock. Ang security guard ni Wan Kwang, si Salvo, ay kumilos na nag-utos ng sasakyan ng pulis upang iligtas siya. Nag-aalala para sa kanyang amo, nagpa siya si Do-ha na sumama kay Salvo. Si Wan Kwang, na hindi makontrol ang kanyang mabilis na sasakyan, ay hinahabol ni Salvo. Sa bawat bilis ng pagbangga, ang pagkabalisa ni Wan Kwang ay muling lumalabas sa mga alaala ng nakaraang banggaan. Si Do-ha ay takot na habang si Salvo ay naglalakbay sa trapiko upang maabyutan ng sasakyan ni Wan Kwang. Nang sa wakas ay marating na nila si Wan Kwang, walang sasakyan ang makakapigil sa isa pa mula sa pagbilis ng bilis. Ang parehong mga kotse ay tumatakbo patungo sa mga barikada ng konstruksyon at mga karatula na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kalsada. Nabangga nila ang harang. Habang papalapit ang dulo ng kalsada, binilisan ni Salvo para maunahan si Wan Kwang, at pagkatapos ay mabilis na lumiko pa kanan. Makalipas ang ilang sandali, tinapakan niya ang preno at mabilis na hinarang ang sasakyan niya, dahilan upang ang kanyang sasakyan ay direktang mapigilan ng sasakyan ni Wan Kwang. Hinailan ni Salvo si Do-ha palapit sa kanyang dibdib at naghanda para sa impact.
Hindi nagtagal, bumangga si Wan Kuang sa kanyang sasakyan, inilapat ni Salvo ang preno, at nagawang ihinto ang sasakyan ni Wan Kuang sa tamang oras. Dahil sa banggaan, nawala ng malay si Wan Kuang, ngunit himalang hindi nasaktan sina Salvo at Doha. Nasugatan, si Wan Kuang ay isinugod sa ospital, kung saan naranasan niya ang mga flashback ng kanyang aksidente 7 taon na ang nakakaraan. Sa isang shooting ng pelikula, nawala din ang kanyang preno, na humantong sa isang matinding pagbangga ng sasakyan niya. Bagamat nakaligtas siya, tiniis niya ang mga buwan ng physical therapy para gumaling. Habang na-hospital, inanunsyo ng kanyang model girlfriend ang kanyang engagement kay Song Jae, isang mayamang negosyante at may-ari ng Songsan. Ang balitang ito ay labis na nagpabagabag kay Wan Kuang, at ang kanyang mapait na nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, si Wan Kuang sa wakas ay nagising ngunit nananatiling mahina, kaya siya ay pinananatiling sedated para magpahinga. Sa pagsisimula niyang mabawi ang kanyang lakas, nagkakaroon siya ng ugnayang pangkapatid kay Salvo, at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang kasintahan. Para dumalo sa birthday party ni Chairman Victor, si Wan Kuang, Salvo, at Doha ay lumipad patungong Russia, kung saan plano ng Salvo na magnakaw ng isang wood carver mula sa mansyon. Sa pagdating, nakatanggap si Salvo ng barya mula sa kanyang senior na si Dong Hyun, na tila nililiman siya. Nakarating ang tatlo sa mansyon at kailangang dumaan sa isang walk-through metal detector. Naging maayos ang lahat hanggang sa iset off ni Salvo ang detector. Sinuri ng security ang kanyang mga bulsa at may nakitang barya sa loob. Dahil hindi ito nagbabanta ng anuman, pinahintulutan si Salvo na dalhin ang barya. At ang tatlo ay sinamahan sa loob ng mansyon. Sinimula ni Salvo na isakatuparan ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagbubukas ng barya at pagkabit ng kanyang spy gear sa kanyang katawan upang bigyan si Dong Hyun ng tanawin ng paligid at simulan ng pagmamapa sa layout ng gusali. Ayon sa plano, dapat kumilos si Salvo kapag namatay ang mga ilaw, at inilabas ang cake sa 4 na minutong birthday song. Sa panahong ito, kailangan niyang kunin ang wood carving mula sa secret room. Doble rin ang gamit ng coin dahil nagiging USB din ito, na ilalagay ni Salvo sa control box ng security system, para makontrol ito ni Dong Hyun ng malayuan. Makalipas ang ilang oras, tinawagan ni Chairman Victor si Wan Kuang para kumuha ng litrato kasama niya sa secret room. Sa una, si Wan Kuang lang ang pinahihintulutang makapasok. Ngunit ang aktor ay nagpipilit na dalhin ang kanyang bodyguard, na nagsasabi na si Salvo ay higit pa sa isang bodyguard. Para na siyang kapatid para sa kanya. Hindi nasisiyahan si Salvo sa pagsasaayos na ito dahil pinipigilan siya nitong mahak ang sistema ng seguridad. Sa kabila ng kanyang pagtutol, pinilit ni Wan Kuang na dalhin siya sa loob. At nagbibigay ng pahintulot si Chairman Victor. Habang ginalugad nila ang sekretong silid, napansin ni Salvo ang isa sa mga artifact, ang parehong wood carving na hinahanap nila. Habang ipinapakita ni Chairman Victor ang kanyang koleksyon ng mga artifact sa kanyang mga bisita, pinag-iisipan ni Salvo ang kanyang susunod na hakbang. Isang flashback ang nagbubunyag na dati nang nakilala ni Salvo si Major Petrov ng Russia, ang parehong taong tinulungan niya sa paglabas ng kulungan. Hinanggad din ng militar na hulihin si Chairman Victor. Ngunit kulang ng konkretong ebidensya para gawin ito. Nangako ang Salvo na bibigyan si Petrov ng ebidensya kapalit ng isang simpleng pagsabog ng isang EMP, na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala sa mga linya ng kuryente, telekomunikasyon, at elektronikong kagamitan. Sa kasalukuyan, nang makatanggap ng signal mula kay Dong Hyun, inutusan ni Major Petrov ang kanyang mga tauhan na ihanda ang EMP drone. Inilunsad ang drone, at sa lalong madaling panahon, napinsala ng pagsabog nito ang linya ng kuryente, na nagdudulot ng pagkawala ng kuryente. Galit at nahihiya si Chairman Victor sa harap ng kanyang mga bisita. Sa lakas na inaasahang babalik sa loob ng 5 minuto, nagpasya siyang magpatuloy sa seremonya ng pagputol ng cake. Sa saliw ng 4 na minutong birthday song, sinamantala niya ang sitwasyon at lumabas si Salvo sa ballroom at pumunta sa secret room. Sa daan, nilagyan niya ng lens para matulungan siyang makita ang anumang mga kaaway. Mabilis ang paggalaw, nag-navigate siya sa hagdan hanggang sa marating niya ang secret room. Kinatok ang mga gwardya, pumasok siya sa silid at binuksan ng vault, binibigyan siya ng access sa silid kung saan nakaimbak ang mga artifact. Pagkabasag ng salamin, kinuha ni Salvo ang wood carving, ikinabat ang kanyang kagamitan sa pag-espya, at inilagay ito sa labas sa isang balkonahe. Gamit ang drone, matagumpay na nakuha ni Dong Hyun ang wood carving nang hindi natukoy ng mga bantay. Habang pababa ng hagdan, nakasalubong ni Salvo ang ilang security guard. Sa dilim, hindi nila siya nakikilala. Sa pagsara ng mga gwardya mula sa magkabilang gilid, tumalon si Salvo mula sa pasilyo papunta sa hagdan. Samantala, hinahanap ni Doha si Salvo.
Upang maiwasang matuklasan ng mga security guard, hinayla ni Salvo si Doha. Nagpapanggap na kapareha niya at inilihis ang atensyon sa sarili. Nagulat si Doha sa ginawa ni Salvo ngunit gumagana ang plano dahil hindi siya nakilala ng mga security guard. Nanginginig pa rin sa insidente, kinwestiyon ni Doha ang mga aksyon ni Salvo, ngunit itinuring niya ito bilang isang pagkakamali at hinihimok siyang huwag pansinin ito. Habang bumukas ang mga ilaw, ipinaalam ni Chairman Victor ang kanyang gwardya tungkol sa pagsabog ng EMP na naging sanhi ng pagkaputol at pagnanakaw sa vault. Dahil sa hinalang may foul play, hinimok niya ang chairman na agad na lumikas sa gusali. Biglang naputol ang party dahil sa tunog ng mga helicopter na umaaligid sa venue. Ang mga ito ay nakakasilaw na mga ilaw na bumubulag sa lahat ng nasa loob. Di nagtagal, ang mga sangkawan ng mga sundalong Ruso ay lumusab sa mansyon na pinamumunuan ni Major Petrov. Habang inaresto ng militar si Chairman Victor, nakipagpalitan ng tingin si Petrov kay Salvo, na tumugon ng nakangiti at tumango. Ang misyon ay matagumpay na natapos. At bumalik si Salvo sa South Korea. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.